begin? Okay, where do I begin? Sus Mariosep, kumusta na mga ka-fresh? Alam nyo, sobrang daming lumabas na issue ngayong mga nakaraang araw. In fact, the last 24 hours. No? So, sa mga ibang vloggers, nakakapagsabi ako na, sus ko, halos hindi na ako makahinga. Nagpapalpitate ako sa lahat ng mga nangyayari ngayon. And that's the truth, no? Parang nawawalan ka ng lakas para makibaka pag ganito talaga ang nangyayari. So, nakita lang natin na recently, no less than Harry Roque, yung ating pinagkakapitagan ng butihing international lawyer na talaga naman di Campanilla, ganun-ganun na lamang pong pinakontempt ng sarili niyang estudyante. Alam mo po, hindi ko rin maintindihan kung bakit itong nag-contempt na to. Delikadesa na lang yan eh. Wala na sa usapang ano yan eh. Alam ko na siguro hindi kakayanin ng prinsipyo ko. Kahit man lang siguro nag-abstain na lang siya or ipinasa na lang niya yung trabahong yun para mag-contempt. Hindi kasi, alam naman kasi niya, no? Hindi naman tayo bobo. Sa babaw ng rason ng pagkakakontempt niya, isinigi pa rin nila. Kaya wala na eh. Ang mga ginagawa nila ngayon, itahasan ng babaliwala sa kung ano ang sasabihin ng mga tao. Kasi kung may hiya pa yung mga yan, or kung meron pa silang konting konsiderasyon sa kung anong sasabihin ng tao, dahan-dahan yung mga yan dapat sa pagkikilos. Pero ngayon wala na. Parang mayroong sila, nakasandal sa pader, kumbaga. Kahit anong gawin nila, palalampasin yan. Walang mali, basta magawa nila yung kailangan nilang gawin. So, that in itself is it's abhorrent, it's unacceptable, it's indecent. Lahat na yata ng negative na pwede kong gamitin na salita, gagamitin ko dito. Mapapansin nyo po sa ating mga pinupunta sa ating harapan at yan, ay ito po ay isang area, maraming mga refugees po dito sa area dito. Okay, dinaan ko po kayo talaga rito para maintindihan nyo kung ano yung pinapasok po ng Pilipinas pagdating sa refugee protection. Ang refugee protection po masalimot na nagawain. Ngayon, ang ginawa po ng Amerika sa atin ay ginawa tayong staging area, no? Ito yung ginagawa tayo munang pispisan sa mga gusto nilang dalhin ng mga refugees sa Amerika. Ito yung mga Afghanistan. Wala po akong problema sa karamihan ng mga Afghanistan. Kasi marami po akong mga kaibigan. Ito po, isang building ito na karamihan dyan ay naka-community housing. Ang ibig pong sabihin yan ay dyan po halos nakatira yung mga bumagsak dito bilang refugees at karamihan dyan ay tinutulungan pa rin ng aming gobyerno. Mapapansin nyo po na ang areang ito ay mukhang hindi na Canada. Eksakto po, kasi nga ay mas marami po ang mga pumunta dito na nakikipagsapalaran as refugees. Now, ganito po ang mangyayari at ang Canada po ay isang napaka-developed na country at na may pera naman po kami kung tutuusin nyo, no? Ang gobyernong to ay merong kakayahan. Niisip ko lang po kung bakit pinasok ng Pilipinas yung kasunduan na gagawing parang waiting area habang pinaprocess nila ang mga papeles ng mga tao na Afghanistans na pupunta sa Amerika. Hindi
hindi po biro-biro ang inako niyong responsibilidad. Unang-una po, ang kultura po ay napakahirap intindihin. Kung sa mga Pilipino pa nga, wala tayong mga social worker, wala tayong mga sapat na pasilidad para tulungan yung mga walang bahay. Bakit po tayo kukuha ng ibang kultura na alam naman po nating inaayawan sa karamihan ng mga bansa sa mundo? Hindi dahil sa kung ano pa man, kundi dahil sa mahirap pong maging obligasyon. Ang sa akin po ay kung ano kaya ang pinasok na kasunduan ng administrasyon kapalit ng pagpapaunlak nila sa mga Afghanistan waiting for their visas sa bansa natin. Sila nga sa Amerika, hindi ba? Ang hirap-hirap kayang kumuha ng visa doon. Pahirapan. O tapos, bigla, kung ang Afghanistan ay hindi kukuha ng refugee protection, hindi nila yan bibigyan ng visa as tourist ng ganon-ganon na lamang. Kaya bakit kailangan dumaan pa sa Pilipinas para lang maproseso nila yung visa nila for permanent residence sa Amerika? Mag-isip nga po tayo. Hindi po ba? Ayoko pong sabihin na sila ay pinamumugaran ng mga letter T. Kasi that's not fair. No? It's not fair to say. Ang sa akin lang po ay kaya po ba ng bansa para bigyan ng karampatang shelter, accommodation, na hindi tayo nagiging unfair sa mga Pilipino na nandiyan, nagbabanat ng buto, nagbabayad ng tax. Alam mo po, ang tinatamaan talaga sa walang kawawaang paggasta ng pera dyan sa Pilipinas ay ang mga nagtatrabaho, mga laborers, ang middle class na nagtatrabaho lamang. Kasi dyan po, diretso ang kaltas ng tax ninyo, no? Dito ganun din karamihan. Pero dito rin po ay ginagamit yung self-declared na mga income. Diyan po hindi. Hindi nyo pa kasi nasahod, kinuha na ng gobyerno, di ba? Kasi yun nga ay kasama sa swelduhan yung cut. Lahat ng mandatory contributions ay kinukuha na dyan kagad bago ka sumweldo. Kaya natitira doon sa, let's say, 500 yung per day mo, no? I've heard it's between, ang minimum wage there is between 500 pesos to 600 pesos in rural areas. So ang take home mo siguro nasa 300, 400 plus na lang, no? Correct me if I'm wrong. Pero kinuha na nila. Kahit pa paano naman po dito, kung may mga side gigs ka o income ba na hindi ka employee. Ano ba to? Okay. Gago. Nakakapagmura po tayo minsan. Lumampas tayo, so uurong tayo kasi baka mamaya tayo ay masita. Urong lang tayo ng konti. Ayan. Anyway, as I was saying po, hindi dito may pagkakataon ka na i-declare mo sarili mong income kung ikaw ay nag-sideline at hindi yan kinuha ng employer mo na diretso. You'll have to declare it. Kasi yung employer mo na let's say hindi na kinaltas, tatamaan din. So, in as much as maraming trust basis dito, marami rin po ang checks and parang checks and control na ginagawa ng gobyerno para ba maka make sure that taxes are paid accordingly. So eto lang po ang problema diyan, no? Hindi pa po kaya ng Pilipinas to host, especially this very special type of culture, no? Lalo na again, di po ako racist, wala po akong discrimination dahil ako rin po ay
naging immigrant sa isang bansa na binuksan lamang ang kanilang pinto. Pero ito pong bansang to ay may kakayahan. At kahit po may kakayahan, ay namomroblema pa kami kung saan namin iha-house ang mga taong kailangan ng tulong. Every year po, ang Canada ay nag-host ng almost 500,000 na mga refugees. At ang refugee protection po dito, walang limit. The more refugees that we accept, okay. Ayan. Okay. Sorry po uli. Meron po kasing ambulansya, so kailangan tayong tumabi. So, ganun po ang kalakaran dito. Balik po tayo dun sa topic. Siguro, tatapusin ko na yung topic na yun, no? We have a lot of resettlement offices here. Marami pong organization ang tumutulong. We have like, for Afghanistan, merong Afghanistan's women resettlement offices na talagang, yan yung mga tinatawag naming NGO mga nagsusupport talaga sa kanilang mga sariling mga kababayan, no? Naglabasan ng mga fire trucks, nakikita niyo yan. Okay. So kapag may lumabas po na ambulansya dito, lagi yan tatlo, ambulansya, pulis at saka bombero. Lalabas sila ng sabay-sabay. So pag tumawag ka ng 911, yun ang laging nandyan. Okay, lumabas na naman po tayo at hindi tayo makapagurong. Turong muna tayo. Ayan, nagkaloko-loko dahil lang doon sa bombero. Lumampas ako at mamaya ako ay madali dito. Sana maguna. Parang kagitna na tayo at hindi tayo magpapalitan. Ayan. Okay, sige. Una na ako, kapatid, kasi ako'y nasa alanganin. Salamat. Okay. Ayan. So, ngayon po, ang point na lang natin dito is pag-isipan ng mabuti yung kagustuhan nilang mag-host ng mga refugees. Dahil sa totoo lang po, hindi kaya ng Pilipinas at ito ay isang napaka-komplikado at delikadong agreement na sana'y magbago pang isip nila bago mahuli ang lahat. Okay? So, until next time, see you soon!